Ang My Hero Academia Chapter 399 ay dapat sanang maipapakita ang climax ng laban sa pagitan ni All Might at All For One. Ang spoiler na nailabas ngayon ay naihayag na ang chapter ay may popokus din sa mga mag-aaral na hindi lumitaw ng ilang panahon. Sa nakaraang chapter ay nakakuha pa tayo ng detalye sa kung paano nakatagpo ni All Might si Nana Shimura at kung paano niya ginawang disciple si All Might. Si All Might ay naitulak sa limitasyon habang si All For One ay sinubukan siyang tapusin. Ang dating simbolo ng kapayapaan ay halos nawala ang kanyang support items kasama na ang kanyang sasakyan na si Hercules. Ayon sa spoiler, ang darating na chapter ay pinamagatang AC Power Lamp. Ang spoiler ay nagsimula kay All For One na sinisira ang gusali habang si All Might ay iniwasan ang atake sa tulong ng tentacles na kumakapit sa ibabaw. Tinawag niya ang mga itong tentacle at floppy, habang pinaplano niya ang kanyang susunod na atake. Napagtanto ni All Might na kung ang tanging paraan para ang rewind ay umepekto kay All For One ay isang malaking atake, kailangan niyang gamitin ang anuman sa kanyang kagamitan ng maayos. Ipinadala ni All Might ang kanyang robotic na ibon na tinawag niyang Anima para kunin ang isang bagay para sa kanya. Pagkatapos sinamak siya ni All For One na sinasabing naintindihan niya ang plano ni All Might. Tinakpan ni All For One ang buong makipot na daan gamit ang black tendrils habang dalawang malaking bunganga ang lumitaw. Ang mga bunganga ay sinubukang kainin ang lahat kasama na dito si All Might. Ang tendril ay sinira ang mga galamay ni All Might at sinabi ni All For One na ang ngiti ng hero ay nawala. Ang plano ni All For One ay ipakita sa mundo kung paano ang dating simbolo ng kapayapaan ay mamamatay. Tinamaan niya ng malakas si All Might na nagdulot para siya ay sumuka ng dugo. Gayunpaman, si All Might ay nakarecover at pinakawalan ang Shoto Cannon sa bibig ni All For One. Ipinaalala niya sa villain na ang mga tao ay nawawala kung ang isa sa kanila ay mamamatay. Isang tao ang lilitaw para kunin ang kanyang lugar. Pagkatapos ang chapter ay napunta sa parking lot kung saan si Aoyama at Kuniida ay naglalaban. Nagawang matalo ni Kuniida ang lahat ng hero maliban lamang kay Aoyama na nanatiling tumatayo, pero may mga rosas na tumutubo sa kanyang katawan at siya ay nahihirapang magpalabas ng atake. Inihayag ni Fat Gum na ang bulaklak ni Kuniida ay nagpapalago ng ugat sa ilalim ng katawan at sinisipsip ang nutrients na nagdudulot para sa biktima na hindi magawang gumalaw at lalong-lalo na hindi magamit ang kanilang quirk. Pagkatapos na mawala ng malay si Fat Gum, inihayag ni Kuniida kung ang isa sa kanyang bulaklak ay mamumulaklak, ang pollen ay magsisimula ng chain reaction at maaapektuhan ang lahat ng nasa lugar. Siya ay may bulaklak na nagpadala sa kanya ng belt ni Aoyama na gumawa para si Aoyama ay maging walang silbi. Gayunpaman, naalala ni Aoyama ang pagsisikap ng kanyang magulang na maibigay sa kanya ang belt na iyon, at inactivate niya ang kanyang quirk nang wala ang kanyang belt. Ang mga laser ay tumama sa iba't ibang direksyon, ni isang laser ay walang tumama kay Kuniida. Gayunpaman, si Hagakure ay lumitaw sa tamang oras at ibinanda ang laser sa kanilang target, habang sinasabi kay Aoyama na hinihintay kita hero. Pagkatapos ang eksena ay napunta kay All Might na pinagpapatuloy ang kanyang speech na sinasabing ang bagong henerasyon ay nagbibigay sa kanya ng gabay na liwanag at nagpapahintulot sa kanya para kuminang muli. Dinala ng Anima ang anumang natitirang bahagi ni Hercules, at ang sasakyan ay nagpalabas ng laser kay All For One mula sa himpapawid na tinawag niyang Can't Stop Twinkling. Katapusan ng chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito at maraming salamat sa panunood.